So yan guys, tapos na yung pa-drill natin. So 300 feet, 2 horsepower submersible. So nagpalakan na tayo ng hose dito, dalawa, pa-L. Yan yung main line natin. So tapos naglagay na rin tayo ng mga diunong tubo doon, mga outlet, bali 10 outlet yan. So pag magdidig tayo ng mga saging is bukas na lang ang gripo, tapos hose na. So madali na lang. Dati is nagtitimba-timba pa kami para lang ma-survive, tapos parang mabuhay lang sila, pero mapapayat pa rin yung katawan. So ngayon guys is masosolve na yung problema natin na yon. So itong area namin guys is upland, so 150 to 200 feet above sea level to. Kaya ang record talaga is para makakuha ka ng volume na tubig is drill talaga. So meron kaming balon doon, okay naman siya pag tag-ulan, pero pag umabot na ng summer, wala na. And meron din kaming drill doon na 150 feet. Kaso nga lang, ang nilagay namin makina noon is injector pump, so surface motor. Okay naman siya pag pambahay lang, pero kung irrigation, hindi niya kayang supplyan. So ito na guys yung makina, 2 horsepower, 650 lb truss. Service casing yan, yung dito sa ibabaw. So ito yung casing na Nasa 60 yan. 60 feet po itong nakabaon. Lumampas pa siya doon sa matigas. Yung matigas natin nasa 40 eh. Oo. Ito, motor, ito yung pump. Yung motor, ito yung pump. Nakakapit yung motor dito. Pag umandar yung motor dyan, nadadaan yung tubig. Dito na dadaan yung tubig. Anong size nito? 1 in 1/4. 1 in 1/4. 1 in 1/4 na ang kapal nito is schedule 40. Makapal to. Apo. Kasi may tubo na maninipis, pero itong ilalagay natin dyan, ang kapal. Dito nakakapit yung motor. Makikita mo mamaya bago namin ihulog yung motor. Ito ilalagay namin. So ito daw sensor. So pag walang tubig, hindi aandar. Motor. Hindi masisira. Ito siya. Oo. Kasi yung iba kasi aandar ang motor walang tubig. So Sunog. yun yung effect, masusunog yun yung Apo. pag walang tubig. Hindi kagaya ito, lalagyan namin ng sensor. So pag walang tubig, hindi andar. Oo. Ito siya, dalawa yan. Ito pa yung isa. Upper, lower. Yun. Upper and lower. Ito lower to sa baba. Ito lower, upper. Halimbawa, walang umabot yung walang tubig dito, hindi andar. Ngayon, syempre, pag hindi umaandar, nag-iipon ng tubig. Pag inabutan yung upper, andar na naman siya kasi may tubig na. Oo. So, ganun ang ganun. Yun yung trabaho, ito yung trabaho niya. Kumbaga, ito yung halaga niya. Kaya, just a semento. Yung pila dyan ha? Fill. Saan lo? Isa pa lang to, meron pang isang ganito na naka-assemblin. Level. Yan. Ilang liters to kaya? 150. 1.5 liters. Oo.
Yung nagdidilig kami, lalo na pag summer, so para makapagdilig kami is 3 drum sa isang araw lang na ikakarga namin pag summer. So yun, para madiligan namin lahat tong saging na to, nasa 250 pa lang. 3 days na magdidilig. Kasi hindi pwedeng dire-diretso yung andar ng makina. So hindi ganun kalakas yung binibigay na tubig ng surface motor, yung injector natin, saktong panggamit lang siya. Bali 2 months nila to guys ginawa dahil 300 feet. So may mga time na sa isang araw is 5 to 10 feet lang yung nahuhukay nila dahil sa tigas ng lupa. So yung naabutan nila yung matigas na adobe. So ito yung talim ng ano nila, pang drill nila. So carbide daw ata to. So tinatawag nila diamond drilling. So kahit ba to is kaya nitong butasin. Hindi lang ganun kadali. So swerte guys yung mga nasa lowland dahil hindi nila kailangan mag-drill ng ganito kalalim para makakuha ng tubig. And may disadvantage din naman yun dahil pagdating ng tag-ulan is may mga part na hindi pwedeng taniman. So dito guys sa upland is kahit tag-ulan is pwede mong taniman lahat dahil lalo na ito kagandahan nito is pa-slope siya, so pababa yung tubig natin. Aagos lang yan, hindi mag-stay. So lahat ng area is pwede mong taniman. Yun ang kagandahan. So ang problema lang sa upland is mahirap kumuha ng tubig. So pag nasolve mo yung tubig na yun is pwede mo nang gawin lahat. And dito guys is na-try na namin na magpatubig 8 hours tuloy-tuloy. Direct pa siya sa submersible, wala pa tong tangke. Walang pagbabago dun guys sa pressure. So later on is ito try natin mag pump test 24 hours kung may pagbabago, kung gusto niyo malaman. Ayun lang po, maraming salamat sa panonood. Ang gusto niyo rin po mag-farming o may farm na po kayo is mag-subscribe na po kayo sa amin dahil nag-share po kami dito ng mga experience namin dito sa farm. And yung mga mistake po na nagawa namin is hindi nyo na po magagawa sa inyong farm. So baka meron po kayong matutunan sa amin. And yun lang po, maraming salamat sa panonood and happy farming!